number 14 sa itong mga Bibles. Mga igsoon, atong tanawon ang life sa tao. Kinabuhi sa tao. James chapter 4, verse number 14. Yan. This is in the New Testament. James chapter 4, salamat sa screen. Iampo na to na tay Lafel. Ay Lafel. Na nagplano ng mahatag og Lafel. Pero ang problema kung paunin ba? So, Lafel, kaya para din naman microphone ba? No? Dito sa baway gamitan para tingog ko dali. Lafel. Okay, nana mo? James chapter 4, verse number 14. Salamat kayo sa Ginoo, natin mga Bibles tanan. No? Ito bisita. Sige, magbasa ta palihog sa verse. James chapter 4, verse number 14. Ready? Read. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Mga igsoon, ang question sa Bible, what is your life? Pwede pangutanon, for what is your life? Or pangutana, what is your life for? Ang word na for ba? Pwede din magbutang sa unahan, for what is your life? O ibutan mo sa katapusan, what is your life for? Amen? Oh, wala siya mga igsoon ang ato ang isgutan karon ang kinabuhi. I don't know kung nakabantay ba mo sa mga funeral services. Kining teksto ha, kasagaran gamitan ani, patay. Patay. Magwali sa patay ba? Monig yung bersikulo at kasagaran gamiton. Nagkaunahunan ko ba? Ano patay naman eh? Pwede mo sa simbahan ba? Oh, salamat kayo sa Ginoo, gitagaan kong minsay sa Ginoo. Actually, kini part 1 o part 2 ni. Oh, as we talk about life, nani part 1, nani part 2, kini may part 1, basi hindi ka domingo, iwalay na pa part 2. Oh, part 1 o part 2, kanawa ng pulong sa Ginoo, kapiyaw eh. Hindi kayo ba? No? So what is your life? Let us pray. Amahan ng Ginoo, salamat mo Diyos. Dili kagabihon karon sa mensahe sa awit, bisan pa man sa mensahe sa verse nga mong gibasa, James 4 verse 14. Panalingin ni Dios ang among panagtigom o pagsimba, panalingin ni Ginoo ang pagwali sa imong mensahe. Tabani ko. Hatagi ko kaalam Ginoo kusog na mahimo nako ang pagbarog. Mahimo nako Ginoo Dios ang pagwali sa imong mensahe. Ginoo, salamat nga imong gibutang sa kuno na kasing-kasing kanunay nga ang pagwali sa imong mensahe o Dios is langit nun. Ibuhan na yung mensahe. Mao na tagay kong kusog Ginoo na makalahutay ko tungod kay langit nun ni trabaho, langit nun ni buluhaton o dili ni Lord pinagi sa kusog sa tao. O Dios, amahan niliton ako gikumitat kanimo ang tibuok serbisyo, ang tibuok takna Ginoo Dios ang pag-anhid sa simbahan. Nga ikaw magdumala, ikaw mahimaya, ikaw maghatag pagtagad, magdawat kay Ginoo sa among pagsimba kagabi. Himayaan mo pangalan in Jesus' name. Amen. Okay, makalikod yung tanan palihog. What is your life? Kung sila kinabuhi sa tao, upat tibutang mga igsoon, tubagong tala, pinagi sa upat tibutang. Mga igsoon, as an introduction, life is beautiful. Amen? Life is beautiful. Life is from God. Ang atong kinabuhi, di ka ni sa Diyos, iya ni sa Diyos. Amen? Amen. But our life in this world is short. Our life is brief. Mubukra. Gani ang verse kasulti, whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Amen. Ang atong kinabuhi mga igsoon is short. Mubo na yun. Ingon ang Bible, whereas you know that what shall be on the morrow. Wa ka kay balo sa morrow. Morrow here is tomorrow. Ugma. Wa ka kay balo sa ugma. Amen? Amen. Pero paminaw, huwag mo ganyan, tagabantay ba mo? O sabi
bitaw sa mga butang nga magaparatol na to, magkapasambok sa itong mahula, kanang butang mga igsoon nga umaabot. Umaabot na mayroon nun, umaabot na ng mga schedules, mapusan na sa mga butang nga magkapasambok na to. Pero kabantay pa mo kung sige sulti sa Bible? Whereas you know that what shall be on the morrow. Ang ato munahuna mga igsoon, magunahuna ta sa sunod simana. Huwag ganit na kayo sa umat, kung napapata, wala. Kanya, insakto yun sa kayo ang isulti sa Bible nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things to get into you. Kanya, ang ugma, mga igsoon, ang ugma ba? Ayaw, huna-huna. Di ba? Nana sa Bible, di ba? Tanawa lang ka dito. Matthew chapter 6. Maghiskot ang ugma ba? Kaya kung di nato ma-correction na, di nato ma-correct ang atong mind, we are so troubled, mga igsoon, on the things that are far. Mga lagyo pa na schedules ba? We are troubled. In Matthew chapter 6, mga igsoon, verse number 34, take therefore no thought for the morrow. Amen? For the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Tanawa, ragot. Nagingon magani ang Ginoo nga ayaw pagunahon na sa ugma. Nagunahon na hinuon ta atong sunod simana, katong sunod buwan. Di ba? Ang atong ginahuna katong mga mahitabo sa sunod simana, posibleng mahitabo sa sunod buwan, mga lagyo pag-ayo o anggap ba? Nga ang Ginoo nagsulti gani, nga ayaw huna-huna, take therefore no thought for the morrow. Ang ugma na mapiting doula, ang ugma na yun, ayaw naghuna-huna. Mga isod, wata kay balo, kung napamata ugma. Amen? Huwag yung tahan na sayod, kung napamata ugma. Every day of our life, every day, mga isod, kada adlaw sa atong kinupuhi, nindot na, is a blessing from the Lord. It is short. Mupo na yun ang kinabuhi. Ingon si James, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. The question is, when can our life be worth living? Kanus aman di ay mahimong nindot ikinabuhi ang atong kinabuhi. Subok nga palandungon, mga igsoon, that many people misuse their lives. Dagang mga tao, wala nila magamit kung tarong ang ilang kinabuhi. Why? Because they really don't know God. Wagit sila kaila sa Diyos. By not believing on what Christ did on the cross and not being saved. Sayang kayo ang kinabuhi nila. Amen? Amen. Sayang kayo ang kinabuhi nila. Na yung mga bata, mga igsoon, namatay na, may mga bata, nasakiton na. Na yung mga tao sa prisuhan, kung may nalang mga igsoon kaya prisuhan, napamaging chance ang tao dito, tungkol kay nawali mo ng pulong sa Diyos dito. Pero ang luoy yung kaayo, mga igsoon, kiling nasa ospital, labi na katong mga ipang taningan na ilang mga kinabuhi ba? Kaya di man yung kakaduaw dito. Labi na ka ng mga private na hospital, lisod kay doolong. Inumdum ko nagdala ko ni Mami, lisong raoy. Ang gwardya palang daan, mangutan na yun. Kaya kung wak gani kay kaila mga igsoon, nga makapasunod ni mo, di ka makasunod basta-basta. May nalang ato'y gayon na kay kasunod ko, o si Mami raw ta, ang akong target na walihan, sultihan sa pulong sa Diyos, nakapan siya kaupan sa room. Mga 4-5 sila. When I preach the gospel, all of them mga igsoon listens to the word of God. Pero sayang, lagi po yung mga kinabuhi, mga igsoon, lagi po yung mga tao na huwag yung magkadungog, huwag yung magkabantay, namatay na lang sila, ang ilang kinabuhi, huwag yung sila magkadawat ni Jesus Christ ngayon manluluwas. Salamat kita sa Ginoo, naghibalo tayo. Amen? Amen. In the book of John, chapter 10, verse number 10, please. Ingon ang Bible. Ingon ang pulong sa Diyos, the thief cometh not, but for to steal, to kill, or to destroy. Amen? Amen. I am come that they might have life,
and that they might have it more abundantly. Ang tuyo sa Ginoo, mga igsoon, ang gihatag sa Ginoo nato, abundant life on earth. Eternal life in heaven. Amen? Ang tao, mga igsoon, di yun mag-angkon og abundant life on earth kung wala si Jesus Christ. Magkinabuhi gani ang tao sa iyalang kaugalingong pamaagi, mga igsoon, parehag nato sa una, may nalagani kinakanawatan ni Jesus Christ. Pero ang tao mo ni Jesus Christ, bisan pa, mainunta nga, ang iya tanang mga anak, nakahuman og eskwela, mainunta panalitan nga siya dato, tanang tinguha niya, gihatag. Mga igsoon, kung wala pa ni Kristo, impirno na. Abundant life, mga igsoon, is naalang kang Jesus Christ. Apart from Jesus Christ, bisan pag so-called successful ka, niglibutan na, actually, you are not successful without Christ. You will not become successful, mga igsoon, without Christ in your life. Amen. When or how can our life, mga igsoon, be worth living? Kanusa o kung saon man nga atong kinabuhi, lami kayo gamiton, lami kayo kinabuhi. Mga igsoon, paminaw mo ha, kung tinud-alay mo nga luwas kanong gabi, ay magpadala ng mga struggles. Hindi magpadala ng mga problema. Amen? Amen. Hinumdumigod na kay Ginoo, hinumdumigod mga igsoon. Ang reality sa iyong kinabuhi, luwas ka, na kay Jesus Christ, naani mo ang Diyos. Alam mga problema, mga igsoon, yes, normal na, kay bisan kinsa na tao na anak, pero ayaw yung kapag paapekto ang mga struggles sa kinabuhi, hinumdumi. Dili masayop o dili mamakak ang pulong sa Diyos. Nagingon si Jesus Christ, I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Tinuod yun na ang pulong sa Diyos. Kanang abundant life o eternal life na nasa person ni Jesus Christ. Now, kung maingon ka karong gabi nga naa kay Kristo, mga igsoon, kung tinud-ani sa imong kinabuhi nga naa si Kristo sa imong kasing-kasing, mga igsoon, naa kay abundant life. Naa kay eternal life. Ang giingon sa Bible, I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Amen? Klaruha palihog mong kinabuhi, klaruha palihog mong pagbati, klaruha palihog mga igsoon imong relationship sa Ginoo, puro man tamang believers dali. Klaruha palihog imong relationship sa Ginoo. Kaya kung ang imong pagdawat sa problema, ang imong pag-deal sa problema is susama ni gyapon sa believer, mga igsoon base di ka luwas. Luwas ta, amen? Amen. Luwas ta. Naatay Jesus Christ, mga igsoon, tanawa gud ni kung kano sa mahimong worth living ang kinabuhi. This is part 1, ha? Number 1, mga igsoon, mahimong worth living ang atong kinabuhi when we experience, mga igsoon, the light of the glorious gospel of Jesus Christ. Amen. Tanawa ni siya. When you experience the light of the glorious gospel of Christ, tanawa gud na, sabta gud na. So dihang masinatig nimo, mga igsoon, ang kahayag sa mahimayaong maayong balita ni Kristo. Diha magsugod, mga igsoon, ang nindot nga dagan sa kinabuhi o nindot nga klase nga kinabuhi. Amen? Amen. Diha magsugod, pinaagi sa kahayag ni danag, mga igsoon, ang himaya, ang mahimayaon nga maayong balita ni Kristo Jesus. 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. Di gani ni mo abot sa kinabuhi sa tao, mga igsoon, bisan ang naong anak na puno sa chinchanso. What's the name of? What's the name of? What's the noun there? Panindot. Kanang chinchanso. Sa una pa, wala may chinchanso na ulo. Ha? Porcelana. Ano pa karon? Porcelana na, Paul? Ay, mga porcelana. Oh, yan, porcelana. Ang bak, sa porcelana, mga himay na lang yun. Nitry ko kung gamit ka ng foundation ba. Yung mga kasawa. Ito ang maglaw ni mo eh. Nag-uusad ko ba? Basta. Pero actually wala ko hindi ko paghambol na lang. Sunog na ako sa init, mabate na ako paghambol na. Hindi ko na, may hindi na. Priority na. Ang ato mga igsoon, mapahalag. Maunsa, basta nalalagad sa itong basta. Nagkakalagay. Pero hindi na sa pati ugnaw.
Di ba? EGO, mga po yung dyan, ilihan dyan. Di ba? Ilahin dyan, ugog na, mabipalan. Simple, niya palang dili, wani atiman magi. Atiman mo sa natatong namoy. Di ba? Paminawa, ang tao mga igsoon, nagkahan gamiton sa naong ng hayag, musibla. Naghan ka sa gimuon mga igsoon, nga iyang kinabuhi, magbutang dayan, nagantibutang sa balay, nindot tunuhan iyang kinabuhi. Pero sa tinud-alay mga igsoon, according to the Bible, way laing makapahayag, way laing makapahimo og hayag sa imong kinabuhi, but only through the gospel, glorious gospel of Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 4, verse number 3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Amen? Amen? If our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Actually, this is not our gospel. This is the gospel of Jesus Christ. Gihingo ni nga our gospel, kay kita mo kay palo, kita mo'y bearers gospel. Kita mo'y nagdala. Kita dapat magdala ani sa kalibutan karon kung ang gospel nga gi-entrust sa Ginoo nimo, di nimo magamit, di nimo mapamatuod sa ubang mga tao. Mga igsoon, the Bible says it is hid to them that are lost. Natago ni ngadto kanila sa mga wa kakita, sa mga nawaltan. Amen? Amen. And then in verse number 4, mga igsoon, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, which is the image of God, should shine unto them. Di gani ka muwali sa pulong sa Dios, murakad kauban sa yawa. Di gani nimo ipamatuod ang pulong sa Dios sa imong kauban, paminaw yun. Murakad kauban sa yawa. Di nimo i-share ang gospel, you are hiding the gospel to them that are lost. Kung kinsa may ganahan na ng mga igsoon, kinsa ng trabaho nga dili i-share ang gospel, yawa. Sa yawa na, gusto ang yawa nga dili na nimo i-share. So kung di ganin na mo ipamatuod, di ganin na mo ipamantala ang maayong balita ni Kristo mga igsoon, natago na ngadto sa mga nangawala, diin kinsa sa Bible, ang Dios na ining kalibutan na nagbuta sa mga tao, sa nahuna sa mga tao. Mga igsoon, ang kita sa Book of Ephesians, Book of Ephesians, grabiha sa itong kinabuhi tayo sa wala pa si Kristo. Before Christ came into our lives, before the gospel of the Lord Jesus Christ, gi-describe sa Bible ang atong kinabuhi. Mauni ang atong kinabuhi kaniadto, o mauni ang kinabuhi sa mga tao nga walay Kristo. Look at your Bible in the book of Ephesians, Job chapter 2, verse 11 and 12. Ephesians chapter 2, verses 11 and 12. The Bible says, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time ye were without Christ. Verse number 12. Namo? That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Amen? Mauni mga igsoon in times past. Sa una ni nga nangaging kinabuhi, sa una ni nga nangaging panahon, mga Gentiles man yuta in the flesh, gitawag man tag mga dili tinuli ang circumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Lain ang kinisulting Bisaya. Iklaro kayo. Okay na mo? Uncircumcised ba? According to the flesh pa yun, sa to pa, mauna na. Dili circumcised. Iba mo sa circumcision? Kaya mo sa uncircumcised? Kaya mo. Ay, kaya mo. Uban ba? Sa to pa mga igsoon, kanang pagka-uncircumcised, sa kanang pagka-uncircumcised, timailahan na sa Dios or kabinanta sa Dios nga gihimo nga tukang Abraham. Nga gusto sa Dios si Abraham, since Abraham believed in God
God, and he, Abraham, nahimo siya katawan sa Dios. Para may kalainan sa mga katawan sa Dios ug sa mga Gentiles, gusto sa Dios nga si Abraham, gikan Abraham, ngadto sa future nga magkaliwat or katong magkauban sa balay, during his time, ito sa Dios. Kauban ni Abraham. Magpatuli. Oh. Magpa-circumcise. In the flesh. Sa unod yun. Circumcision yun dito. Literal yun yung nahitabo mga igsoon. Amen. Anak mga igsoon mga Gentiles sa una. Wa man problema sa Gentiles, kaya Gentiles mga igsoon. Wa man yun huna-huna anak. Ang katawan naman yun sa Diyos, may huna-huna nga magpa-circumcise. Pero tanawa sa verse 12, that at that time you were without Christ, wa kay Kristo, being aliens from the commonwealth of Israel. Mga igsoon, mga estranghero yun ta. Wa yun tayo labot kung sa mga pamaagi sa Israel, sa ilang naso. Wa tayo labot sa Israel. Amen? Amen. And strangers from the covenants of promise. Wa yun tayo labot sa mga pagsaad sa Diyos ngadto sa ikatawan. Mga promise na covenant pa. Mga pakigsaad sa Diyos nga saad. Or testament. Covenants of promise. Wa yun tayo labot. Anak Abrahamic covenant. Huwag yung labot ka ng Noahic covenant, ka ng Davidic covenant. Huwag yung labot ang klase sa mga covenants or promises of God to His people. Huwag tayo labot. Amen? Amen. And strangers from the covenants of promise, having no hope. Tingnan ang Bible, why paglaom? Tanaw para kung mga igsoon. Si Kristo radyon ang tanging paglaom sa tao. The only hope of every person is Christ. I tell you mga igsoon, maangko na nimo ang tanang tinuha nimo, makapot na nimo ang tanang damgo nimo sa kinabuhi, pero kung wa kay Kristo, paminaw, wa kay paglaom, ining kalimutan. I hope na imong nakakunan ni mga igsoon, mo ni matanawan na to sa mga silingan na to, mo ni makita na to sa mga tao. Kaysa tinuganay dili naman ni ikaw sila man ni. Unta pa-burden naman, lubuya din ninyo, no? Kahayahay ninyo kahintang sa kalibutan, sa kinabuhi, pero spiritually speaking, wa kayo yung paglaom. Mga igsoon, ang nabalitaan ba, kanang tagiya sa duros, muhatag o yuta dinagko. Muhatag o yuta, mga igsoon, na pila kay talya, pwede ihatag para lang sa pangalan sa Ginoo. Sayang. Landers, ingon sila, kang duros ko na, after 50 years, habang ni duros, kabangan sa landers, ihatag na. Grabe ha, no? Pero bisag maghatag pa kag yutak mga igsoon, kung wag kay Kristo, wag yung kay paglaom. Amen? Amen? Pero kita, we are nobody. Only we have Christ, we have hope. Amen. The Bible says, and without hope, and without God in the world, wala agyoy God o God, wala agyoy tinudanay ng Diyos. Hindi kalimutan na. Ingani ta sa una, amen? Before the glorious gospel of Christ came into our lives, before we were enlightened by the glorious gospel of Christ, ingani ang atong kinabuhi without hope, having no God in this world. Amen? Mao ni ang atong kinabuhi, kay ingon ko grabiha din sa atong kinabuhi. Kay kung namatay pa lang yun ta, nga kay Kristo, mga itud, maglangoy-langoy yun ta one day sa lake of fire. Pero salamat sa Diyos, di na lang may tabo kay luwas na ta. Ephesians, another one, Ephesians chapter 4, verse number 17 to 19. The Bible says, this I say therefore, and testify in the Lord, verse 17, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the light of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work on uncleanness with greediness. Amen? Anawa, maurigapon mga igsoon.
Muna ningon si Pablo mga isog, di ta maglakaw sa mga Gentiles in the vanity of their mind. Amen? Amen? Paminaw mo ka diyo, paminaw mo. Ikaw na Kristo, ikaw na faithful, ikaw na sigigsimba. Your mindset is totally different sa mga tao na walay Ginoo. So do not always kanabing ayaw pinig tuo, ayaw pinig sugot sa pamaagi sa mga walay Ginoo. Their minds are in vanity. Ingon ang Bible. Amen? Walk not as other Gentiles walk in the vanity of their minds. Muna mga igsoon. But now in Christ, we are children of light. Amen? But now in Christ, we are children of light. Kano sa mahimong nindot ang atong kinabuhi when the glorious gospel of Jesus Christ enlightened us. With the light of the glorious gospel of Jesus Christ came into our lives. And because we are now the children of light, Ephesians 5:8, ingon si Pablo, walk as children of light. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Amen? For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord, verse 11, and have no fellowship with the fruitful works of darkness, but rather reprove them, verse 12, for it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever that make manifest is light. Amen? Verse 14, ay light niya. Wherefore he saith, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Salamat oy sa light, sa glory, sa light of the glorious gospel of Jesus Christ. Amen? Salamat sa kahayag anoy. Salamat sa pagdanag, salamat sa paghahayag, salamat sa pagdanag sa atong kinabuhi pa. Yung naghibalo na tama na isang kung sa darkness, kung sa light. Blessing na, amen? Blessing na, oy. Blessing na. Usahay, masiguran ng ating oras mga igsoon na makikistorya ko ng mga tao bitaw na kwan. Makabantay ko mo rin, lahit naman din. Pati naman. Pati ba? Masubrahan gani ang akong kaugalingon ba? Masubrahan itong istorya ng mga worldliness. Masubrahan expose sa kalibutan, magkayo ko laina eh. Maka-differentiate manuta on sa light and darkness. Di ba? Amen? Maka-differentiate, makakwandita ba? Makalahit. Makaingin ba? Lahit yun. Kangit-ngit. Huwag ang kahayag. That's number one. Number one. When we experience, mga igsoon, the light of the glorious gospel of Jesus Christ. Number two. When we experience the imputation of righteousness. When we experience the imputation of God's righteousness in our lives. Sa dihang maka-experience ta sa pagbutang sa pagkamatarong sa Diyos. Romans chapter 4 verses number 6 to 8. Romans chapter 4 verses number 6 to 8. This is what the Bible says. In the book of Romans chapter 4, in verse number 6, even David as describeth the blessedness of the man unto whom God imputeth, in the word nga imputeth. Kasi nibinisay ka Bible. God? Brad, basa ko ng paliguran, verse number 6. 4:6. Bisaya na ka ba dito? Sige ko no, basa ko no. Di ikaw rin. Binisaya ba? Katuwiran. Romans 4:6. Even bisan si David. Bisan sama ni David, usab nga nagahulagway sa bulahan sa tao, ngadto sa pangkinsa ang Dios nagaisip sa pagkamatarong nga walay
Labot ang mga Oh, grabe no? Grabe no? The word imputed, mga igsoon, sa Binisaya, ginaisip. Giisip. Actually, a word impute means to charge or credit another with. Ginaisip. To charge or credit another with. What ay meaning sa impute? According to the concordance ni gamit na ko. Isa nga, prudence. Kaya si prudence mo na igsoon na concordance, salamat. Mo na gigamit sa usa ka great preacher sa Amerika. Nagwali siya o nagwa siya meaning gikan sa prudence nga dictionary. Nakadungog ko, tingin ko naman ko yung prudence at gamito ko yung prudence na ko nga dictionary. Ang meaning ni prudence, mga igsoon, means to charge or credit another with. Sa Binisaya, kapag kahubad, giisip sa Diyos. Katalo mo, nindot kayo na naisipon ka sa Diyos, oy, nga matano. Amen? Even as David also described the blessedness of the man, unto whom God imputed righteousness without works, saying, verse 7, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. David nagsulti ini. Na to prove na si David nagsulti na sa Psalms chapter 32. Tanawa sa Psalms chapter 32. Psalms chapter 32, verse number 1. This is a psalm of David. The Bible says in verse number 1, Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Verse number 2. Amen? Gikutlo ni Pablo, mga igsoon, at ang pagkabulahan ni David. Ang pagkabulahan sa usa ka tawo, mahimong bulahan ang tao, mahimong dindot ang kinabuhi sa tao. Sa diha, number 1, ang imong kinabuhi, mga igsoon, makaangkon o kahayag sa mayong balita. Binagi sa mayong balita. Sa diha, ang imong kinabuhi, mga igsoon, isipon sa Dios ang iyang pagkamataron diha kanimo. Hello? Ako mo diha? Isipon gani sa Dios, makita gani sa Dios ang pagkamatarong sa Dios diha nimo. Mga igsoon, bulahan ang kinabuhi oy. You know, the unbelievers could not understand, mga igsoon, di yun sila kasapot, di yun sila magkakuhaan ng klase ng mga pinsahe. Di sila kasapot ani. This is the doctrine of imputation. Dili amputation, imputation. Lahi ko na amputation, putol ba na? Imputation, giisip o giputangan ka ba sa pagkamatarong sa Diyos? Pinagi ni Kinsaman, pinagi ni Jesus Christ. So kanus amla naabot ang pagkamatarong ni Jesus Christ sa imong kinabuhi. Kung wala ay mga igsoon, number 1, si Jesus Christ tarungtong ang kinabuhi. Tarungtong ang tao. Tarungtong ang kinabuhi sa kalibutan, wato'y sala. So kanus amla ang pagkamatarong ni Jesus Christ naabot nimo when you believe on Him. The Bible says in verse number 7, Blessed are they whose iniquities are forgiven, whose sins are covered. Verse 8, Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Amen? Amen? Sa iyo lang ka, unsa kung klase ka tao, ng imong sala, mga igsoon, dili isipon sa Dios, dili huna-hunaon sa Dios, dili tan-awon sa Dios, dili pansinon sa Dios ang imong sala. Manalig ng Bible, bulahan ka. You know what? Kana ang klase ng kinabuhi. Mga igsoon, bisan sa ako, nahon na ako sa akong feelings, nindot kinabuhi, na walay sala sa mga Diyos. Hello? Actually, kung imong mabasa mga igsoon sa verses number 22 down to verse number 24, the Bible says, And therefore it was imputed to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, verse 24, but for us also, to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. Amen? Kumplito. If you believe in the Lord Jesus Christ, the righteousness of Jesus Christ will be upon you. If you believe in the Lord Jesus Christ, you are not just believing in Jesus Christ, but you're also believing God the Father. And the Bible says the Father, mga igsoon, is the Father's righteousness. The Father's is imputing
is righteousness unto us. Because we believe on Him that raised up Jesus. Amen? Ang He dili mga igsoon, si Abraham. Abraham. It was Abraham that he was not weak in faith. Hello? Amen? Tanawa ni. Ano mo? Kaya nila ang faith mga igsoon. Makita na sa Diyos sa diha nga miabot ang kalisod sa imong kinabuhi na nagpabilin nga nakakay pagtuo sa Diyos. Kani bitaw mga tao nga pagtuo. You know, I just realized ba, kita bitaw nga pagtuo, we should not be settled mga igsoon on our faith alone. Dili enough na nakay faith sa Ginoo, enough na dili day na. Dili day ta dapat mga igsoon maglipay nga natay faith. Nindot ta blessing na natay faith. Pero ang gusto sa Dios na po dili lang ka natay faith, dili mahimo kang faithful. Mahimo kang faithful. So dili faith lang tutong mga igsoon, kundi dili faithful yun. Amen? Did you remember? Ingon si Jesus Christ sa Smyrna, Revelation chapter 2, verse number 10. Be thou faithful unto death. Be thou faithful unto death. Amen? So to faithfulness mga igsoon is another thing. When a man have faith, that's one thing. When a man is faithful mga igsoon, that's another thing. Muna nag-pray ko sa Ginoo nga kung mensahe about faithfulness. Okay? So number one, mga igsoon, light by the gospel, glorious gospel of Jesus Christ. Number two, imputed righteousness of God. Then number three, mahimong nindot ang atong kinabuhi, life mga igsoon, according to James chapter 4 verse 14, mahimong nindot ang atong kinabuhi when we have this freedom. When we have this freedom by Christ. Did you know, mga igsoon, nga itagatag freedom in Jesus Christ? Did you know that one? Look at your Bible in the book of Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse number 1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. In verse number 13, for brethren, you have been called unto liberty only. Use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Liberty means freedom. Amen? Ingon si Pablo mga igsoon, barog yun. Stand fast, lig-on yun ka. Barog yun, ayaw yung padala. Sa liberty, sa kagawasan, naghihatag ni Kristo nimo. Di ba mo kung sa greatest mga igsoon na prison? The greatest prison? Sin. The greatest prison is sin. Ang pinakadako gyud nga prisuhan mga igsoon kining kwan sala. Luoy ang mga tao nga naa sa laya ang nagunahon na sila wa sila na priso. Kaysa mga tao nga nasa prisuhan nga nagkanawasan ni Kristo, mga igsoon, nakaangko sila kagawasan. Amen? Ang freedom dili na nagpasabot ka diri sa laya. Wala ka na limit, wala ka na deprived sa liberty, or wala ka mga igsoon di butang sa four corners. Ang kalayaan rin mga igsoon is freedom from sin. Hello? Freedom from sin. Kalayaan gikan sa sala. Oy, lisod na oy. Magkinabuhi ka mga igsoon kontra sa sala, lisod na. Pero mahimo na nato by the grace of God. By the strength of God. Amen? Ingon si Pablo lagi, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. Kanang kagawasan nga gihatag ni Kristo, mga igsoon ato anong barugan? Ingon siya diriyo, and be not entangled again. Ayaw pagpagapos, balik. Mo na, bitaw na. Bantayin rin ang imong karaang kinaiya. Kung imong karaang kinaiya, naagyan po na karoon, nga Kristohano na ka, paminaw ha?
duda ko, basta di ka luwas. Or number 2, mga igsoon, imong gigapos ang imong kaugalingon. Sa imong karaang kinaiya, karaang pagkatao. Kaya ang tinuod alay nga na ay Kristo, gawas nyo na ta sa sala, gawas nyo na ta mga igsoon sa atong karaang pagkatao. Right. Hello? Dili na na pwede mga igsoon ang imong karaan. Wala na to. Wala na to. Be not entangled again with the yoke of bondage. Kung saan may nakapaband nimo, saan may nakapabilanggo nimo, kung saan may nakapagapos nimo ang pride, kung saan may nakapagapos nimo ang bitterness, kung saan may nakapagapos nimo ang iyong pagkahangol sa position, iyong pagkahangol sa possession o position, greediness, kung saan may nakapakuha nimo, saan may mga igsoon, wala na tana. Hello? Kung sa una, mag-apas kita anak mga igsoon, karon wala na. Ang atong option si Kristo na malipay sa atong kinabuhi. Ang atong option na makita nila mga igsoon si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Amen? I reviewed the life of Stephen. Mga igsoon, nindot tao ang naong ni Stephen ba? Nindot tao after his enemies, pagkahuman siya mga kalaban ba, nag-hire og mob, nag-hire og mga bakakon, nag-hire og mga slanderers, nag-hire og mga kanabitang tigbutang-butang og storya. After telling them all lies against Stephen in the front, mga igsoon, of the court, now ni Stephen ba, the Bible says, it was like an angel. Mura yung now ang anghel. Hello? Tama nga igsoon, magkadungog natin istorya yung bati, at kung naong ba, maguguba na yun. O kahapon, pagaling istorya ganyan, imong naong, gubot na dalan. Gubot, hindi kang naong. Gubot ka kasing-kasing. Hello? Lipaya mo kasing-kasing. Amen? Nakatay kagawasan. The Lord Jesus Christ, mga igsoon, kitagahan niya freedom. Freedom! Nga diin dili mahatag sa kalibutan, freedom from the slavery of sin. Tanaw imong Bible palihog. Romans chapter 6. In verses number 5, taas ni, down to verse number 14. Paminaw mo palihog. Paminaw mo. Romans chapter 5 at chapter 6, verses number 5 down to verse number 14. Ganahan kay ko yung word nga planted. Kini nga planted ba? Kini nga word nga planted. Planted. The Bible says, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Kung gitanom ta kauban ni Kristo, susama sa iyang kamatayon, mga igsoon, susama sa iyang pagkabanhaw, may tabo na to. Amen? We shall be also in the likeness of His resurrection. If we have been planted, ang nindot ng Kristohanon, mga igsoon, ganang planted in the church. Sige lang kagsimba, huwag yung muna na simbahan. Sige lang kagsimba, mahal na kay gasolina, mahal na kayo mga igsoon ng krudo. Kung nagmotor ka, kung nagsakyanan ka, nagamit ka krudo, kung namliti ka mga igsoon, mahal na kay piti. Kaya para gunta, makakuha ka mga mensahe, di ka sa Ginoo. Planted, kung tagig ka. Nindot kay fertilizer sa pulong sa Diyos, nindot kay water sa pulong sa Diyos. Pero pag buti, baliwala ka dyan po ni mong mensahe. Nangita, inuong kagbati. Mga igsoon, we are planted with Christ. Amen? We are planted. We are planted. Planted ba? Ano word ng planted ba? Isa, police planter man. Planted kay Bible man. Amen? Planted. Tanawa. Psalms chapter 92. Psalm chapter 92 verse number 12. Halihog Jong. Psalm chapter 92 verse number 12. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in the Lebanon. Verse number 13. Those that be planted in the house of the Lord
shall flourish in the courts of our God. Na amo? Uy, kinsay sa'yo, ang Bible o kita? Kita, ang Bible din na sa'yo. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Amen? Amen? The longer you are hearing the Word of God, the longer you are feeding by the Word of God, the longer you are drinking the water of life through the Word of God, the longer you become a Christian, the longer you may become flourishing. Amen? Not only flourishing, but fruitful. Even in the Old Testament, mga igsoon, bunga. Isa sa iyo, ang pulong sa Diyos o kita? Kita, huwag ganun may bunga. Ang pulong sa Diyos, kasulti, nagkadugay ka sa simbahan, may bunga. May bunga. 13, verse 13. Oh, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Verse number 14. 14. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat. Kanang fat din na literal, ha? Din na literal yung manambog, ha? Sakto is pastor, nanambog yun. Di na mautambo, ha? Mo fat, mga igsoon, mo fat. Mo faith, ba? Mo faith. Dako ba, butambok ba, imong pagsalig sa Diyos, you know? The more pressures of life, mga igsoon, would come, the easier may imong mahandle. Kay tambok yung pagsalig sa Diyos. They shall be fat and flourishing. Amen. Sige, hindi mo na yung topic na to. Ato nang gibalikan kay planted man. Naghisgot man si Paul o planted. Balik ta sa Romans chapter 6, verse number 5. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Amen? Kini trabaho ni sa Dios, lihok ni sa Dios. Sa Dios ni nga trabaho, blessing kini nga trabaho sa Dios. Dili ni trabaho sa kalibutan kanimo, trabaho ni sa Dios nimo. Kay og kung natanong ta, kay kung panalitan nabutan ta mga igsoon, susama sa kamatayon ni Kristo, mabanaw sa ta, susama sa pagkabanaw ni Kristo. Verse number 5, verse number 6, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Paminaw. Ang atong kinabuhi ni Kristo, mga igsoon, nindot tungod kay naatay freedom from sin. Amen? Ang atong kinabuhi ba, nga naa na ni Kristo, gitagaan na ta ni Kristo o kagawasan gikan sa sala. Actually, I said, slavery of sin, kay ang sala, mga igsoon, muulipon ginani mo. Di ko kaamiguhon sa sala, himuon yung ulipon sa sala. Amen? Unya, kung si Kristo na ani mo, kanang sala, maputol yun na. Spiritually speaking, maputol yun na. Naturally, mga igsoon, maputol yun na. Tungkol kay naa kay supernatural God. Nga naghimo niya na. Muna ang sala, ingon sa Bible, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Dili na yun ka ang sala. Kung saan ang klase ng sala? Pagkahambugiro, pagkatabikan, pagkachismoso. Unsang nga sala, pagkasugarol, pagkapalahubo, pagkamanuyupay, sumisuyop. Garilyo, noodles, okay na noodles. Hello? Amen? Bisa mo sa klase nga sala, mga igsoon. For he that is dead is freed from sin. Amen? Okay na, basahan na ninyo. Hanto na siya sa verse number 14. Nga ang sala, mga igsoon, hindi nyo dapat magpuyo sa inyong lawas. Amen? Wala ito.
and then from worldliness. Natay freedom mga igsoon by Christ. Si Kristo naghimo sa freedom nato. Gikan sa slavery of sin. Then number 2, gikan mga igsoon sa snares of the world. Gikan sa mga litag sa kalibutan. I should say mga igsoon sa kalibutan, there is cell phone. Cell phone. Gitagaan na kagawasan ni Kristo mga igsoon nga di na ta mahimong slave o di na ta mahilad snares of worldliness. Cell phone is good. You know, if you're going to focus, imo bitong tun-an ba, if you're going to dig deep bitaw about worldliness, actually mga igsoon, education is worldliness. Sports is worldliness. Namo? Building is worldliness. Hospital is worldliness. Grocery store is worldliness. Mga dagat, worldliness. Kung imong tun-an gyud ba, worldliness. And I should say, mga igsoon, even cell phone is worldliness. Pero pamino mo, those are good. Ayaw nagpadala. Amen. Amen? Amen. Namo diha? Amen. Anong padala? These things are good. Hindi mo butang sa kalibutan, mga maayo ay. Mga maayo ni. Una ka na magbutang sa kalibutan, that's good. Pero mga igsoon, warn yourself. Bantayin. Amen? Titus chapter 2, verse number 12. O sa lang ka verse about worldliness. Worldly lusts. The Bible says, teaching us that denying world ungodliness and worldly lusts, we should live soberly and righteously and godly in this present world. Teaching us that denying ungodliness and worldly lusts. Amen? Amen. The things in the world are good. Pero ayaw lang, padala ka ng cellphone, kanino ka na. Hello? Ganang ko sana, kanang tablet. Tablet? Tablet ba na? Tablet na tulog dito. Ano ka na sa wali ba? MacBook. Ako may mga notebook na yun. Ano ko sana? Basta kalapad-lapad ba sa cellphone? Nagpuro ko nga nakakuha na hindi ka-birthday na ko. Pero okay, nagyapon. Those are good. Hello? Those are good. I tell you, mga igsoon, nindot na. Kung naakala, aning butas mong kinabuhi. Pero, ayaw naging panala. Roblox, nagkanang nabuang sa Roblox, yun na pinayawaan. Anything, mga igsoon, actually, anything. Just discipline yourself. Amen? Let us discipline ourselves. Ako lang, Kristo ko. Magdoa may chess. Usahay gani. Labi na napildi ko. Manibalos ko. Pildi ko, Kristo, punta na ko. Masih mo kidao, bugo pa rin ang kontraho. Ay, dali hindi mapildi. Kontrahan pag maayo, bugo pa rin ako. I mean, mga igsoon, aling padala. Amen? Aling padala. Everything in this world are good. They may not be godly, but they're good. Pero ano yung padala? Amen? Whatsoever things in this world, di nagani ka makontrolar, mga igsoon, bisan pag gani kaon, di nagani na mag-disiplina mo guligon, dahil mo yung bad. Bisan pagkatulog, magsing sa kakatulog, bad. Di sa kamatulog, di pa sa kamatulog, bad di hapon. Just control. Amen? Sports is good. Pero magsing ka sports, alisan mayo. Amen? Pero ka na way sports, pa-sport to sa naway. Alam mga mamandong mo, iba. Di ba no? Amen? Okay naman ya. Kasi gini ka nagugma, kung di na matay mga igsoon, bagya po na. Pantay. Basta mga igsoon, natay freedom din ni Kristo. Amen? Amen? Mga people, maghisgot na ganyan gugma, no? Mabot na ganyan ang time na may gugma mo. Paminaw mo, ha? Experience ko na pagdala sa youth department or sa ministry. Basta maghisgot na rin gugma. Ang young people may gugma ganyan. Sa wapang may gugma, obedient kina sa pastor, nindot kina performance sa grupo, sa church, pero may gugma na ganyan, no ha? Kontraho ng pastor. Kaya lagi, ningon siya sa mga ipaglalapang.
Bot. Right. Bisan pag Ginoo, kung traho na ko, tapos kung gugma nimo. Aniga no. Mga igsoon ay ayo. Bisan gugma lagi, magkadaot, basta mo control. Control. Amen. So phones control, MacBook, notebook, kung sa pala ka mga book niya, control, just control everything. Amen. School control. Tanan mga igsoon, control. Do not forget God. Katapusan, life is beautiful, life is worth living, mga igsoon, when we experience the light, glorious gospel of the Lord Jesus Christ. When we experience the imputation of God's righteousness. When we experience the freedom by Christ Jesus. And when we have this eternal security. Thanks be to God, mga igsoon, kadagang mga grupo karon usata sa nagkupot nga one saved, you're always saved. Naay mga Bible Baptist karon motuo sila og outer darkness. Di ta motuo ana. No. Sa yun ka, naluwas na ka. Kunya kung di ka mag-faithful, mabutang kuno ka sa outer darkness. Ng outer darkness, mga igsoon sa Bible, that is hell. Hello? Wala na ta, hindi na ta maadto sa kagitgit. Mga igsoon, ang atong kaluwasan sa dihang naluwas ta, luwas na gyud ta. Pero mahibulong lang ko, kung tinud-alay kang luwas, anong di man ka magtinuod sa Ginoo? Kada lang akong kikahibugnan, pero kana mingon nga mo backslide, na mato sa outer darkness, di na tinuod. Amen? Basta buhalan yung kalugar, mga igsoon, na nasa eternity, heaven and hell. Amen? Walain. Tungod kay ang Diyos nagluwas na to, gitagaan tag kinabuhi, walay katapusan, paminaw ha, naatay eternal security. Dili tanang Baptist, Bible Baptist ba? Dili tanang Bible Baptist nagdala sa doktrina na once you are saved, you're always saved. Amen? Muna mga igsoon, i-discourage yun ta mo, ayaw mo, paminaw ka ng mga nasa online. Mayroon na ka na nasa online kung wa kay simbahan, kung layo ka sa simbahan. Pero kung na kay simbahan, gani nga giatinan, na kay simbahan, nga gisimbahan, active ang imong simbahan, mga igsoon, ayaw paminaw na nila. Hello? Ayaw paminaw na nila. Naatay eternal security. Amen? The Bible says in John chapter 10, verse number 10 again. John chapter 10. Kaklaro na nagisulti sa Bible. Verse number 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Amen? What is that? Eternal security. Our life, mga igsoon, our life is in the hand of Christ. Diha na yung nindot ang atong kinabuhi when we are in Christ. Bantay mo? Bantay mo? Jump, ibutang ang point number 1. Light. Ang L lang, ang L. Light. Then number 2, imputed. Then number 3, freedom. Then number 4, eternal security. That is the acrostic word, mga igsoon, of life. Hello? Life. Sa dihang nag-experience ta sa glorious, sa light of the glorious gospel of Christ, na enlightened ta, nindot ang atong kinabuhi. Nagsugod yun ang kanindot sa atong kinabuhi, mga igsoon, sa atong yung sa gospel ni Jesus Christ, sa atong kaluwasan. Amen? Amen? Paminaw, nagsugod kanindot ang dagan sa atong kinabuhi sa daynaatay kaluwasan. Unya gibutangan ta, giisip sa Dios ang iyang pagkamataron ni Jesus Christ nga ray kanato. Wow, what a blessing. Kani tagad tag freedom. Amen. Nindo doy. Nindo doy. Di pa kay Pastor Hill sa Brigada Mississippi. Sa diyang giingnan siya sa Luis. Dugong siya istorya, di kay Luis. Wala ko'y kumbitahon sa tanang mga naa sa akong sala. 2,000 mo kapin.
Dili kamo konbiktahon karon tuiga palayaon kamo kung agi o 5 to 6 years, more than 5 years. Wow, magkalaya Pedro tuiga. Tanaw. Kaya kalayaan ba lipay kisay? Kaya kalayaan ba? Sa lawas doon ang kalayaan, gikan sa kalayaan sa literal ng ilang buwan. Mga isip, kung imo i-realize bitaw, napay dako kayo ng kalayaan di kinahanglan sa tao, kalayaan gikan sa gahom sa sala. O laing makahimuan na si Jesus Christ. Amen? Wala, lipay pa kitagantag kalayaan sa Ginoo. That eternal security. Amen? Manindog ka palihog, manindog ka.